Hi guys, maayong umaga sa lahat, no? Magandang morning po sa lahat. So ito na guys, bumili ako ng pinya. Imagine 20 pesos yung ganito kalaki. Sambuo, and then yung kahalati 10 pesos, no? So anyway, bumili ako nito kasi para sa gagawin kong cake. Ang gagawin kong cake kasi ang flavor is pineapple. So kaya ako bumili nito. Pag gagawa kayo nito guys, aalisin niyo yung gitna na parte ng pinya kasi matigas. Lalo na pag pag minatamis na matigas. Grabe guys, ang liit ng pinya, no? Halos parang sukat na siya ng regular na apple, no? Nagulat nga ako kanina nung binili ko to. Sabi ko, ba't ang liliit? Anyway, lutuin na natin. So, mamatamisin ko lang itong pinya. Nilagyan ko lang ng brown sugar and then salt. Hindi na kailangan ng tubig kasi kusang magtutubig yung pinya. Lulutuin ko lang maigi yung pinya pero hindi naman na kailangang matuyo yung pinakasabaw niya, no? Kasi basta ang importante lang dito maluto yung pinya. And then, eto na, lalagay ko sa food processor para madurog. Pipinuhin ko lang kasi ilalagay ko to sa sa pinaka-filling ng cake. And then yung iba, ilalagay ko dun sa mixture mismo ng cake para yung flavor ng cake lumabas yung yung lasa ng pineapple. So, ganyan lang kadali guys. Actually guys, first time ko ngayong i-combination tong nilutong pineapple sa whipping cream. Kasi gusto ko malaman kung good combination ba, kaya susubukan ko. So anyway, eto mag-ano muna ako ng flour. Magsisip muna ako ng flour. So pinagsama-sama ko na yung flour and then baking powder and then yung salt. Sama-sama na yan, then sasalain ko ng mga 3 beses. 3 beses kung sinala para siguradong malinis yung ating harina. So, eto na guys, ang gagawin ko naman, magsiseparate lang ako ng egg yolk sa egg white. So, ganyan na bali yung ginawa ko. Bumili na ako ng, ng egg white separator para hindi ko na rin kamayin, no? So, anyway, pag nagagawa kayo nito, make it sure na walang nahalong egg yolk sa egg white. Kasi, magkakaroon ng ng konting diferensya or baka hindi mag-work yung yung gagawin yung sa egg white. So, anyway, eto na, inuna ko muna tong egg yolk. So, nilagyan ko ng 1 cup sugar. So, hahaluin ko lang maigi. And then, nilagay ko na rin yung 1/2 cup vegetable oil or corn oil. Basta yung mantikang hindi natutulog, pwede na yun. So, then, lalagay ko yung 1 cup pineapple juice. Kasi nga, ang flavor ng cake natin is pineapple. Pagkatapos, lalagyan ko na ng 1/3 cup pineapple puree. Ito yung kinrush ko kanina dun sa, dun sa food processor. And then, haluin lang natin maigi. Ready na to at magsisimula na tayo. So, ito na guys, hinalo ko na yung flour. So, unti-unti lang ang paglalagay ng flour. So, gradually lang para hindi tayo mahirapang haluin. And then, syempre, slowly mixing, no? Kasi, nakasalalay dito yung magiging magandang resulta nung gagawin nating cake. Kasi, pag na-overmix, guys, ang nangyayari, titigas yung ating chiffon cake. Okay, magsisimula na tayo dito sa egg white. So, lalagyan ko to guys ng 1/2 teaspoon vinegar. So, ito bali yung kapalit ng ng cream of tartar, no? Most of the time talaga ginagamit ko vinegar kaysa sa cream of tartar. So, anyway, ito na, lalagyan ko to ng sugar. So, gradually lang yung paglalagay. So, syempre, para hindi mahirapan yung egg white natin na mag-bloom. Ano ba tawag doon, no? So, unti-unti lang, hinay-hinay lang sa paglalagay. Huwag mong bibiglain. So guys, nakaset yung hand mixer ko sa medium speed lang. So, yung tamang-tama lang, sakto-sakto lang. Ito na, ilalagay ko na yung pinaka-last part ng sugar and then continue lang natin sa sa pagmi-mix, no? So, mapapansin nyo naman yan guys, nagdo-double na yung yung egg white nyo. So, dito hindi naman kailangan madaliin yung pag-mix sa egg white. Hayaan nyo lang yan. Mapapansin nyo naman guys, unti-unting lumalaki yung volume ng inyong ginagawa dito sa egg white. Hanggang sa makikita nyo na pwede na pala pag nag-steep peak na. Tulad nito, no? And then, pag tinaob mo yung bowl, hindi nalaglag. So, ibig sabihin, ready na. Eto na guys, magmi-mix na tayo, no? So, hindi na natin kailangan ng ng hand mixer or yung wire whisk. Ganito lang yung paghahalo. So,
hinay-hinay lang sa paghahalo. Bali, hinati ko sa 3 part para hindi mahirap haluin. Para hinay-hinay lang yung paghahalo. Kasi dito guys, ang ano lang naman sa chipon, huwag mo overmix kasi ang nangyayari kadalasan pag na-overmix, pangit yung kalalabasan ng chipon. Nag-preheat na ako ng oven and then sinet ko na sa 130 degrees Celsius and then i-bake ko to for about 35 to 40 minutes or until it's done. So, i-check nyo na lang din guys kasi syempre, minsan kasi depende tayo sa sa kung ano yung klase ng gamit nating oven at saka kung ano yung gamay nating oven. Itaktak lang natin guys para mawala yung bubbles. So, ito guys, pag binake natin to, wag lang open, close yung ating oven. So, hayaan nyo lang. So, ako nagche-check ako kung luto na yung pinaka last minute na ng oras ko. And then, tusukin mo na skewer. Pag nakita mong tuyo yung skewer, ibig sabihin, luto na yung cake mo. At ito pa, pagkalabas sa oven, itinataob ko kagad. So, meron akong nakalagay na cling wrap dito, no? So, ganyan yung itsura niya guys. Pagkataob, kusang babagsak na yan. So, depende na rin sa inyo yun kung ano kasi yung mga nakagawin nyo or nasgamay yung proseso pag gumagawa kayo ng chipon. So, ito yung prosesong sa akin, effective. Pag malamig na, bali babalutin ko ng cling wrap and then i-chill ko muna for about 3 hours. So guys, after 3 hours, eto na. So, ang gagawin ko dito, ikakat ko pa rin, hahatiin ko kasi gusto ko yung yung hindi makapal yung cake. Gusto ko yung thin layer lang para lalagyan natin ng icing. So, ito na yung ginawa ko kanina na pineapple puree, no? So, nilagay ko to dito and then lalagyan natin ng icing. So, alam nyo guys, bago ko ginawa to kanina, tinesting ko muna to kung baka mapait kasi hindi ko alam guys yung magiging reaction ng pineapple pag hinaluan ng whipping cream. So kaya kanina bago ko inilagay dito, so naglagay muna ako sa isang maliit na platito and then pineapple, then whipping cream, hinalo ko. So tinikman ko muna para to be sure na na hindi masasayang. So, tinignan ko muna kung papait ba, kung ano man na magiging lasa. So, okay naman yung lasa niya, guys. Masarap yung combination ng pineapple and etong whipping cream. At eto na, guys. Mamaya kung sakaling baka may magtanong sa inyo kung ano yung brand ng ginamit kong whipping cream dito. Ang ginamit ko po dito yung Everwhip. So, masarap po kasi yung Everwhip and then sakto rin yung lasa nito sa good combination yung lasa nung pineapple dito sa Everwhip. So guys, habang ginagawa ko to, syempre, before anything else, baka makalimutan ko kasi. Syempre, magte-thank you ako sa inyo, as always, no? Maraming salamat po dun sa matyagang nanonood sa aking channel. At syempre, kung bago ka pa sa aking channel, please, don't forget to like and subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell for new updates. So yun na, maraming salamat po talaga, guys, sa inyong lahat. At syempre, don't forget guys, huwag nyo kakalimutan, huwag nyo i-skip yung ads, please naman po. So anyway, eto na guys yung design na gagawin ko, napaka minimalist, napaka simple lang, pero actually medyo mahirap para sa akin to, no? Marami kaming co-baker na medyo nawiwindang pag ito yung design, no? Si Plork. So pero kasi dahil ang cute nga ng ganitong design at saka nauuso to dito sa Pilipinas, no, simple siya pero ang cute nga, ang kulit nga ng design na to. So yan yung design ng cake ng aking bunso. Alam nyo guys, pangatlong gawa ko na to ng gantong design. So hirap na hirap talaga ako dito, kaya pag ito yung ginagawa kong design, nawiwindang ako, no. Hindi lang ako, marami akong co-baker na pag ito yung ginagawa namin design, naloloka kami talaga. Lalo na ako kasi medyo pasmado yung kamay ko. So anyway, natawid ko naman at natapos ko naman tong cake ng aking bunso. So, happy birthday sa aking bunso. So, guys, pagkatapos niya naman mag-blow ng cake at nag-wish, eto na, hinati-hati na namin yung cake kasi nga, isi-share niya to dun sa mga friends niya.
That's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga video isi-share ko sa inyo. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.